May mga missile tayo, may mga frigate tayo, may fighter jets na paparating. Pero may isang tanong na mas mahalaga kaysa lahat ng yon. Kung hindi mo makita ang kalaban, paano ka lalaban? Sa West Philippine Sea, sa gitna ng gabi, daang kilometers ang layo. Paano mo malalaman kung nasaan ang target? Ang modernong digmaan ay hindi lang tungkol sa lakas ng sandata. Ito ay tungkol sa impormasyon. Kung sino ang may mata, siya ang may kontrol. At sa loob ng maraming taon, may isang kahinaan ang Pilipinas na bihirang pag-usapan. Isang kahinaan na hindi kayang solusyonan ng missile, ng barko o ng fighter jet. Magsimula tayo sa katotohanan. Sa loob ng maraming taon, kapag gusto ng Armed Forces of the Philippines na makita ang isang reef sa Kalayaan Islands o bantayan ang isang Chinese vessel sa Scarborough Shoal, kailangan nilang umasa sa iba, sa shared intelligence ng mga Amerikano, sa impormasyon mula sa mga Hapon, o bumili ng commercial imagery mula sa foreign na kumpanya tulad ng Maxar o Airbus na nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat taon. Ang sariling dagat ng Pilipinas at ang Pilipinas ang nagbabayad para makita ito. Isipin nyo ito, ang Pilipinas, isang bansang may higit sa 7,000 islands at humigit kumulang 2 million square kilometers ng exclusive economic zone, ay walang sariling mata sa kalawakan. Habang ang China ay may malaking constellation ng satellites para sa surveillance at domain awareness. Umaasa tayo sa shared intelligence at commercial imagery para makita ang malaking bahagi ng ating sariling dagat. Dito nagsisimula ang problema. Ang intelligence sharing, ang impormasyong ibinibigay ng ating mga allies ay hindi palaging kumpleto. Hindi ito dahil masama ang ating mga kaibigan. Ito ay dahil ang bawat bansa, kahit ang Estados Unidos, ay may sariling interes na poprotektahan. May impormasyon na hindi nila ibabahagi. May mga pagkakataon na mas mahalaga ang impormasyong hawak nila kaysa sa atin. At sa isang gera, ang delay sa intelligence ay maaaring mga hulugang kamatayan. Ngunit sa year na ito, sa 2026, nagbabago na ang lahat. Ipakilala natin ang MULA. Hindi ito pangalan ng tao. MULA ay nangangahulugang Multispectral Unit for Land Assessment. Ito ang unang operational grade satellite na gagawin ng Pilipinas para sa depensa ng bansa. At ito ay hindi basta eksperimento. Noong nakaraan, naglunsad na tayo ng mga nanosatellite, ang Diwata at Maya projects. Maganda ang mga ito para sa agham, para sa pananaliksik. Pero para sa military surveillance, hindi sapat. Ang MULA ay ibang klase. 130 kilograms ang timbang nito. May true color camera ito na may 5-meter resolution. Ibig sabihin, mula sa kalawakan, maaari nitong makita ang isang barko, matukoy ang laki at uri nito at magbigay ng silhouette para sa follow-up verification. Ngunit ang pinakaimportanting feature, ang MULA ay may built-in na AIS receiver, Automatic Identification System. Maraming barko ang may obligasyong mag-broadcast ng kanilang posisyon. At MULA ang maaaring tumanggap ng signal na yon nang walang pahintulot, walang bayad, walang kailangang hingin. Pero paano ang mga barkong sinadyang i-off ang signal? Ang tinatawag nating dark ships? Doon pumapasok ang optical camera ng MULA. Sa maraming sitwasyon, lalo na kung malinaw ang panahon, maaari nitong makita ang barko kahit walang signal, kahit naka-off ang transponder. At ang orbit nito ay dinisenyo para umiikot sa Earth ng humigit kumulang 10 beses bawat araw at makakadaan sa ibabaw ng
Ibig sabihin, bawat ilang oras, may bagong larawan ng Pilipinas. Walang magpapatigil, walang magtatanggal ng access, sarili nating mata. Pero sino ang gumawa nito? Ang MULA ay isang collaboration ng Philippine Space Agency, ang University of the Philippines Diliman, at ang DOST, Advanced Science and Technology Institute. Ngunit para sa advanced manufacturing, nakipagtulungan sila sa isa sa pinakarespetadong satellite builder sa mundo, ang Surrey Satellite Technology Limited ng United Kingdom. Ang SSTL ay nakagawa na ng mga satellite para sa European Space Agency at sa ilang proyektong may kaugnayan sa NASA. At ito ang pinakamagandang bahagi. 16 Filipino engineers ang personal na pumunta sa UK para hawakan ang integration at testing ng satellite. Hindi lang tayo bumili ng produkto, natuto tayo kung paano ito gawin. Ang total na halaga ng MULA project, 2.5 billion pesos o roughly $46 million. Mahal ba? Isipin mo ito. Ang gobyerno ay nagko-compute ng 8.6 billion pesos na return on investment sa loob ng 5-year na operasyon ng MULA. Yun ay dahil sa halip na bumili ng foreign satellite images taon-taon, sarili na nating kamera ang gagawa nito. Data sovereignty. Sa isang conflict scenario, ang foreign providers ay maaaring i-pressure na putulin ang ating access. Dahil pag-aari ng Pilipinas ang MULA, walang makakaputol. Ngunit para maintindihan kung bakit ito napakahalaga ngayon, kailangan nating pag-usapan ang Horizon 3. Sa loob ng maraming taon, ang AFP Modernization Program ay isang simpleng listahan ng mga bibilhing kagamitan, frigates, missiles, fighter jets. Ngunit noong January 2024, si Presidente Marcos ay nag-overhaul ng buong plano. Ang bagong Horizon 3 ay hindi na lang shopping list. Ito ay isang 10-year, $35 billion strategy para sa archipelagic defense. Ang kakayahang ipagtanggol ang bawat sulok ng more than 7,000 islands ng Pilipinas. At ang pinakaimportanteng pagbabago, para sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang ReHorizon 3 ay nakatuon sa C4 ISTAR, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance. Ang mga satellite, ang MULA, ang Agila, ang lahat ng darating, sila ang intelligence at surveillance ng C4 ISTAR. Sa madaling salita, sa Horizon 1 at Horizon 2, binili natin ang mga kalamnan ng militar, ang mga sandata, ang mga barko. Sa ReHorizon 3, binibili na natin ang utak at mga mata. Ang mga missile ay walang silbi kung hindi mo alam kung saan ito itatama. At ang timeline ay ngayon na. Ang MULA satellite ay nakatakdang ilunsad sa isang SpaceX Falcon 9 rocket sa pagitan ng June at August ng 2026. Ilang buwan na lang at ang infrastruktura ay handa na. Ground receiving stations, aktibo na sa Metro Manila, Davao at Iloilo. Kapag na-receive ang signal ng MULA dito sa lupa, may tatanggap na agad. At ang information na yon ay mapupunta sa AFP, mas mabilis kaysa dati. At kapag umaandar na ang MULA, ang Philippine Navy frigate sa West Philippine Sea ay makakatanggap ng coordinates ng isang dark ship, isang barko na sinadyang patayin ang transponder para hindi matukoy. At ang AW-159 Wildcat helicopter nito ay agad lilipad papunta sa eksaktong lokasyon para mag-verify. Hindi nahihintayin ang intelligence mula sa mga Amerikano. Hindi nabibili ng expensive commercial imagery. Sarili nating mata ang magbibigay ng information
para sa targeting at yun ang nagbabago ng lahat. Pero may isang malaking problema pa rin. Ang mula ay makakatanggap ng larawan, makakatukoy ng barko, makakatukoy ng lokasyon. Pero para maipadala ang information na yon sa ating mga frigate habang nasa dagat, kailangan ng komunikasyon. At ngayon pa lang, yun ay dumaraan pa rin sa Starlink, Inmarsat, mga sistema na pag-aari ng ibang bansa. Anong mangyayari kung sa gitna ng isang krisis sa West Philippine Sea, patayin ng isang foreign company ang access? Kapag nawalan tayo ng koneksyon, mawawala rin ba ang ating kakayahang tumugon? Yon ang susunod nating pag-uusapan. Dahil may plano na mas ambisyoso pa kaysa mula. Isang plano na magbabago hindi lang ang ating mata, kundi pati ang ating boses sa kalawakan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.